kayo mga minamahal kong kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Mari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Romeo Mataak Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At mga kababayan, nandito na naman po tayong muli sa isa na namang episode ng Presby with Love, kung saan ay ilalahad po ng ating mahal at iginagalang na Governor Presby ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayon din tatalakayin ng ating pong Governor Presbytero Velasco Jr. ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. Kakaiba po at the first time po na nagkaroon tayo ng ganitong programa na kung saan ay naka-live po tayo via Zoom ang ating pong Governor Presby, gayon din po ang ating magiging kabahagi at ang ating pong guest para sa araw na ito. Tayo po ay sabayan ng sumasahing papawid ngayon sa DZNS FM 94.1 Radyo Kamalindig at gayon din po sa Radyo Natin Buwak 105.7 FM. Napapanood na rin po tayo mga kababayan sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3 at live na nakasimulcast sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Maaari po kayong makibahagi mga kababayan sa ating programa sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suhestyon para sa ating mahal na Governor Presby gamit po ang mga numerong 0930-510-2411 na nakikita nyo na po sa inyong mga television screen o sa pamamagitan naman po ng pagpapadala ng inyong mga concerns sa ating comment section box. Mga kababayan, kapiling po natin ang atin pong speaker, Lord Alan Velasco, na nagpaabot po ng kanyang mensahe kanina dahil sila daw po ay tight ang schedule ngayon dahil sa budget hearing. Pero gayon pa man, nandito po ang ating mahal na Governor Presby para po sa inyo, Governor. Magandang gabi po. Welcome po back sa ating pong programa. Salamat kapatid na Romy. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. Yan pong ating mga kababayang nanonood sa Lucky 7 Channel 3 at nakikinig po sa Radyo Natin Buwak. At doon naman po sa mga taga Binavista sa Radyo Kamalindig. At nandyan po ang paborito nating DJ Yash. Ano po? At katulad po ng dati, ito po ang Presby with Love. Governor Presby, Presby with you. Yung love po dyan ay ang ating pinagpipitagan, Pride of Marinduque, ang speaker po, Speaker Lord Alan Velasco. Kaya po tayo ay naka-zoom mga kababayan, ay ang inyong gobernador po kasi ay nagdoning po ng rango ng Lieutenant Colonel sa Air Force, no po? At sa reservist po yon. Kaya po napilitan nga nandito po ako ngayong araw at nasabi ko po kay
Romy Mataak na mag-Zoom na lang. At least hindi po tayo nakamaskara ngayon. Well, anyway, katulad po ng dati ay mag-uulat po tayo, mga kababayan, patungkol po sa COVID. Ano pa ang nangyari dito sa COVID? Ano po? At sa ngayon po ay may total po tayo ng mga kaso sa kabuuan na 2,923. Ano po? Pero yan po ay sinukat simula nung Marso 2020 pa po. 1 year and 6 months na po, higit kumulang. Ano po? At makikita po natin dito sa buwan ng Setyembre ay talaga pong meron pa ring karamihan na nahahawa. Ano po? At nabanggit na po natin yan. Yan po ay talagang kadalasan na sa Delta variant at yung ibang variants na nasa atin po, yung Alpha, yung Beta, at yung Mu. Ano po? Kaya po pag nakita natin yung datos diyan nung September, makikita nyo po nung September 1 ay may 2 lamang, pero nung September 2 biglang sumipa ng 31. Ano po? Nung September 3 ay nagkaroon po tayo ng 80. Nung September 4 po ay 60. Ano po? September 5 naging 52. Nung September 6 po 50. Wala pong resulta na ibigay sa atin yung RT-PCR nung September 7 and 8. Pero nung September 9 po, ang binigay na resulta ay 23. Ganon din po nung September 10 ay nagkaroon ng 23 new cases. Nung 11 po ay walang report. Pero nung September 12 po ay 27 naman. Ano po? September 13 naging 43. Nung September 14, 32. So, ganyan po Nung September 16, 60. September 17, 5 lang yung ni-report. September 18, 38. September 19, 45. September 20, 29. Yan po, 21. Noong September 21 po, dumami, 70. Ano po? At nito pong mga huling araw, September 24, 51 po. 25 po, noong September 25, 66. Noong September 27, 90 po. At nitong 29 po, kahapon, ay naka-52. Ano po? So, makikita po natin ay talagang marami pa rin pong nahahawa sa atin. Hindi naman po karamihan niya ay severe to critical. Karamihan po niyan ay mga mild at moderate. Ano po? Pero ang active cases po natin ngayon ay 395 na lang. Ano po? 395. At kahapon po ay 437. So nagkaroon po tayo ng recoveries. Ano po? At ang pinaka-top notcher po ngayon sa dami ng nahahawa ay buwak po. At meron po tayong mga 116 po yan. 116. Yung binabista po ay 101. Ano po? At itong gasan po ay 68. Ito pong Mugpog ay 54. Ito pong Santa Cruz ay 31. At ang Torrijos po ay 25. Ano po? So, nakikita po natin dito, well, medyo sinamampalad po ay mga 137. Meron pong isang pumanaw kahapon. Pero makikita po talaga, halos 95% po ng pumanaw ay unvaccinated. Ano po? So, bumabalik na naman po tayo dito sa vaccination. At talaga pong pinadami na po natin yung vaccinators para po itong mga senior citizens natin, mga 67% pa po yan na hindi nababakunahan. Ano po? Kaya po pag inanunsyo na po na magbabakunahan dyan, ay kailangan na ho magpabakuna. Ano ho? At wag ho tayo magbabaka sakali. At least, pag nabakunahan na, mas malakas ho ang proteksyon. Mild na lang ho, malaki talaga ang paggaling. Malaki ang porsyento na gagaling ho kayo. Ano? So, yung ating pong naka-second dose ay mga 24% pa rin po sa herd immunity. Malayo po ho tayo sa herd immunity. Pero patuloy naman po ang pagkuha po namin ng vaccine. Ano po? At yun na nga po ay
minimum health protocols ay ganyan po ang ating gagawin. Alam niyo po ay natapos po yung Executive Order 29 nitong araw na ito. Pero bukas po ay maglalabas po tayo ng Executive Order 30 Series of 2021. Ito po ay palalawigin po natin itong GCQ hanggang October 15 kasi po yung IATF po ay nasa pilot implementation pa po itong alert level system at hindi pa po nila may applyan sa atin. So patuloy pa rin po ang paggamit ng community quarantine system sa mga lalawigan at GUs outside Metro Manila. So ganyan ho ang mangyayari. So dahil po sa nabanggit natin na mataas pa rin po ang ating infection rate, plus the fact po na mataas na po ang utilization ng ating mga hospital beds, at yung mga TPMF po. At nakita niyo naman po ay tumataas pa rin po ang awahan. Kaya po ginawa nating hanggang 15 days lang po itong GCQ, At kung ano po yung nakalagay doon sa Executive Order 29 ay halos pareho po 'yon. Halos pareho. Ang kaibahan lang ho nito sa Executive Order 30, yung ating pong mga government officials at employees na galing po sa labas, yung naka-base po sa labas, ay ini-encourage po natin at sinasabihan po natin sila na mag-RT-PCR test na po o mag-antigen test. Preferably po ay bago pumasok. At kung gusto naman po nila ay pwede din sa ating mga hospital na lang po mag-antigen test. Para po masiguro natin na matitesting po sila. At alam na po ng mga business establishments, yung ating pong mga may-ari ng restaurants at saka mga hotels at business establishments, nag-meeting po kami dyan kahapon, nag-town hall meeting po kami, at nandyan po yung ating mga representative ng sa business sector. Kahapon, town hall meeting with the business leaders. Nandun po si Pangulo ng PCCI Marinduque, si Inday Fistintan. At marami pong napag-usapan at naipaliwanag po at marami pong suggestion naman binigay ang ating mga negosyante. Kaya bibigyan po natin ng lunas yan. Of course, nandun na si Dr. Jerry Cabayes ng head ng Provincial Health Office, si Dr. Rachel Garcia, yung ating pong mga doktor nandun po. So maganda po ang kinalabasan at naipaliwanag po ang ating protocols, ating mga may-ari ng restaurant, ng hotel, ng mga business establishments. Dito po sa Executive Order 30, series of 2021, ay epektibo po yan ng October 1 to 15, ay pina-apply po natin itong Joint Memorandum Circular 21-02 na in-issue po noong DTI at Department of Tourism. At may mga protocols po na kailangang sundin doon. So yung ating pong mga negosyante ay basahin po itong JMC Circular 21-02. Joint Memorandum Circular po ito ng Department of Trade and Industry at Department of Tourism. So ganyan po ang ating susundin at sinabi ko naman po doon sa town hall meeting, mga kababayan, na tayo naman ay maluwag pa rin kahit po GCQ. Hindi po tayo talaga yung with heightened restrictions. Kasi po naman yung ating capacity po, venue capacity ay 50%. At yung mga municipal governments naman po na mas restricted po yung mga pinapataw nila sa mga kanila mga business establishments,
ay i-review po yung ating Executive Order 30 yun nga po ay makikita naman po na pinapatupad na natin itong Joint Memorandum Circular no po ng DTI at DOT itong 21-02 na mahigpit-higpit na po ito. So palagay ko po ay kailangang medyo pagbigyan natin yung ekonomiya na makabalik na po, pero of course ang obligasyon po ng mga ating mga operators at saka sole proprietors sa business establishments, mga restaurants po ay talaga pong sundin po yung mga regulasyon para hindi po dumami yung hawahan. Ano po? So ganyan po ang ating sitwasyon. GCQ pa rin po tayo pero hindi naman po masyadong ganong kahigpit, no? At katulad po nung dati ay marami po tayong ginawang mga aktibidades at nagbigay po tayo ng at pagbibigay pa rin ng mga baboy po, ano po, native pigs. At sa buwak po ay meron pong mga 137 na beneficiaries dyan. Mga 411 pigs po yan, mga 1.4 million po yun. Sa Binavista po ay mga 55 po ang beneficiaries dyan. Mga 165 native pigs. Malakas po ang bentahan ng native pigs. Mga 500,000 pesos po yun. Sa Gasan po ay mga 86 beneficiaries, no? Mga 255 na native pigs po yan, mga 900,000 po yun. Sa Mugpog po ay mga 111 beneficiaries, so mga 333 na mga baboy po yan at dadami na po yung ating native pigs na payos, ano po? 1.1 million. Santa Cruz po, 137 beneficiaries, 411 na baboy po yan, native. Na masarap pong lechon de leche at cochinillo, 1.4 million po yun. At sa Torrijos po ay 93 beneficiaries. Ano po? 279 native pigs. Halos mga 1 million po yun. So ang total pong beneficiaryo natin ay 625. Ano po? At mga 6.5 million po yan. At yan po ay dahil po sa mga nakuhang mga benepisyo sa ating mga national agencies na po, lalo po yung Department of Agriculture at nandiyan po ang tulong ni Speaker Lord Alan Velasco. Siyempre po katuwang ang ating Governor Presby. Ano po? Doon naman po sa Loan Assistance Venture or LAV Loan, ano po, ay meron na po tayong maraming na ipamigay na mga cheque po, ano po, at mga 5,166 na checks na po ang naipamigay natin at patuloy po tayo mamimigay ng mga cheque sa susunod na mga araw. Ano po? At yun na nga po, halos mga 8,900 po ang talagang mabibigyan ng cheque sa ngayon. Ano po? Ayan. Halos 9,000 na po. At marami na po kaming teams na umiikot sa ating 6 na bayan para po mapagbigyan yung mga maraming humihiling ng soft loan na ito na alam po natin ay makakatulong ng mabuti dito sa ating mga babayan sa pinsala po na dinadala nitong ating COVID-19. Ano po? So, inaanyahan po natin ating mga babayan na patuloy po kayong sumali dito sa Loan Assistance Venture at makakatulong po yan sa ating mga hanap buhay at sa negosyo rin. Ano po? At binibigyan natin ng tulong. At yun na nga po ay susunod po dyan yung cheque na po ang dating ginagamit pero ngayon po ay hindi na po cheque kundi po parang payroll payment na po at cash na po ang ibibigay para po hindi na mahirapan tong ating mga kababayan na magpapalit ng cheque. Ano po? At nabanggit din po natin yung calamity assistance sa partially damaged ay mag-uumpisa na po yan. Madadagdagan po halos mga 4,000 na po yata nabigyan yan. Marami pa po tayong ipamimigay at aabisuhan po namin kayo. At sabi nga po natin, yung livestock dispersal ay patuloy pa rin. Yung ating native chicken ay marami na ipamigay tayo. Nito lang ho, anong araw ho yan, mga ilang daang libong mga swahyo ang pinamigay natin at marami pa pong dadating galing sa
PIFAR, ano po, marami po tayo napapabigyan yan. Yun naman pong mga baka, ay meron na pong mga nakukuha at kalabaw. So, unti-unti po natin napapagbigyan itong mga humihiling. Ano po? At katulad nga po ng sinabi natin, yung native pigs, patuloy pa ho ang pagbibigay natin dyan at malaking tulong po sa ating mga kababayan. Of course, yung mga cacao seedlings at yung mga seeds para sa mga gulay, patuloy po yan. At yun na nga po, yung lapu-lapu fish cages ay patuloy po ang pagbigay. So, ganyan po ang sitwasyon natin mga kababayan at alam po natin ay pandemya ngayon. Pero kami po ni Speaker Lord Alan Velasco ay hindi po tumitigil hanggat hindi po natin tuloy-tuloy maibibigay natin mga ayuda sa ating mga kababayan. Ano po? So, pasamantala ay balik po tayo kay Myong Mata o Myong at yan muna yung ulat natin sa mga nangyaring mga aktibidades natin itong nakaraang linggo. Opo. Governor, one quick question lamang po doon po sa ilalabas po ninyo na executive order. Included daw po ba dito yung kung i-implement na po natin dito sa probinsya yung no face shield policy? Alam niyo po, sumusunod lang tayo dyan sa sinasabi ng IATF. Ano po? Kung ano po yung regulasyon dyan at ang gusto po ni Pangulong Duterte ay no face shield except doon sa 3 Cs. Ano po yung tawag nilang 3 Cs? Yung closed places, no? Yung mga naka-aircon, ano ho? Yung crowded places. Yan ho, ay pinapag-wear pa rin ho ng face shield. At yung mga aktibidades ho na apektado na pwede magkaroon ng close contacts ay kailangan para mag-face shield. Ano? So, tayo ay sumusunod lang sa IATF at yan po ay mga regulasyon na pinapatupad ng national government during the national health emergency na nakailalim po tayo sa ngayon. So, ganyan po magiging sistema. Kung talaga pong wala ng face shield ang gusto ng IATF, ay yun po ang susundin natin except po dun sa 3 C. Crowded places, yan pong closed places, at saka yung pong may mga close contacts. Yun po. Alright. Governor, isa rin po sa mga naging initiative po ninyo ay ito pong napakaganda at kakatapos lamang po na licensure examination for professional teachers. Alam nyo po, dami pong nagpapasalamat, Governor, dahil hindi na po kinailangan nila na magtungo dyan po sa Maynila at ginawa na lang po dito sa Marinduque at kung saan yung mga hopefully na magiging tagapagturo natin dito sa probinsya napakalaking kaluwagan daw po nito para sa kanila. Gaano po ba karami, Governor, yung mga individual na nag-take po ng examination for professional teachers? Well, natutuwa nga po kami at pagbigyan tayo ng PRC. Ano po? At alam niyo naman po kami ni Speaker ay marami po tayong kilala sa mga national government agencies. Katunayan nga po yung chairman po dyan ng PRC ay si Chopilo Pilando Jr. na kakilala ko po yan at matagal na po kami nagsama dyan sa Integrated Bar of the Philippines. Naging national president po yan. Ano po? At kaya nga po napagbigyan tayo. Ang pagkaalam ko po ay mga ilang daan din po yung nakakuha. Ano po? At mabuti naman po napagbigyan tayo ng municipal government ng Buwak din. At dyan po ginawa kasi ang ating PRC licensure examination. At talaga po namang pinatupad natin yung minimum health protocols. At alam niyo po, swerte talaga tayo mga taga Marinduque kasi nga po sa ibang lugar ay medyo hinihigpitan pa at ayaw ipatuloy. Pero dito po, sa magandang tulong po ng ating Mayor, Army Carrion, at ng Municipal Government ng Buwak ay natuloy din po yan. So, at pasalamat po tayo sa mga nagsagawa ng itong licensure exam at malaking tulong po sa ating mga kababayan. Sa katunayan nga po ay palagi po tayong inaayudahan ng PRC. Ano po? Kaya nga po talagang malaking pasalamat po natin kay Chairman Popoy Pilando Jr. At palagay ko po
sa darating na panahon ay marami pa po tayo mahihigang tulong dyan. At hindi lang naman po yan, pati po din sa mga ibang agencies, alam niyo po, ay ginagawa natin ng paraan. Yung ilang pong pribilehyo ay tinututukan pa rin natin. Pero darating po yan at medyo mayroong infection pa lang po sa ating lalawigan. Thank you so much, Governor, dahil po sa inyong initiative, hopefully, marami pong makapasa at maging maghuhubog ng kaisipan at kagalingan ng ating mga kababayang Marinduqueño para sila'y maging produktibong mamamayan, hindi lamang po ng ating probinsya, bagkos ay ng ating bansa. Alright, Governor, isa rin po sa mga activity po ninyo na ginawa ay ito pong pamamahagi naman ng mga cacao seedlings. Pakibigyan naman po kami, Governor, ng update hinggil po dito sa programa nyong ito kung saan ay nabiyayaan na naman ang ating mga minamahal na mga magsasaka. Well, talaga pong itong cacao ay pinopropagate po natin, pinapadami po natin at marami po tayong binigyan ng mga iba't ibang organization dito sa 6 na bayan. At alam niyo po, marami, libo-libo na pong cacao seedlings ang ating nakukuha. No po? So talaga pong maganda ito dahil po ang tawag nga po dyan ni ating provincial agriculturist na si Arman Pedregal ay Tree of Love. Ano po? Tree of Love. Kung yung coconut tree daw po ay tinatawag na Tree of Life. At yan din po ay ating pinapadami. Papalitan po natin yung 2 million coconut trees dyan. At sa pakikipag-ugnayan sa PCA. Sa DA naman po ay patuloy po ang pagdami at pagbigay ng cacao seedling sa atin. At ginagamit po kasi sa intercropping yan dito sa ating mga coconut trees. Ano po? At alam nyo naman po yan, mas lumaki na po after a few years. Tuloy-tuloy na pumubunga. Kaya po talagang, yun nga, Tree of Love, kailangan nyo munang arugain mabuti, palakihin, pagandahin, at alagaan para tuloy-tuloy po na magbigay ng mga fruits, na talagang pagkakakitaan natin. So, yan po ang mga ating binibigyan din, yung talaga pong makatulong sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat po at hitik na naman ang ating mga kababayan sa kaalaman at hitik na rin na naman po sa mga impormasyon na mula naman po sa mga programa ng ating pong pamahalaang panlalawigan. Mga kababayan, tayo po ay magbabalik dito po sa ating programang Press B with Love. Subalit makakapiling po natin mamaya sa ikalawang segwada nitong ating pong Press B with Love ang Provincial Director naman po ng TESDA sa katauhan po ni Provincial Director Zoraida Amper. Marami pong mga kababayan natin ang mga nagtatanong kung ano-ano daw po yung mga programa nila at pwede raw po ba silang maging scholar ng TESDA. Gayon din po, alamin nyo po dahil napakarami pong tulong ang ibinuhos po ng ating mahal na Congressman Lord Alan Velasco sa TESDA dahil prioridad po nila na mabigyan ng libreng pag-aaral ang ating pong mga kababayan. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga mahalagang paalaala. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika or parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang otorisadong bumili at mamigay ng bakuna. Hanggat wala pang full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan
na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vacunation! At mga kababayan, muli po tayong nagbabalik sa atin naman pong Presby with Love. Kapiling pa rin po natin ang ating mahal na Governor Presby at ang atin naman pong Speaker ng House of Representatives, Congressman Lord Alan Velasco. Kagaya po ng aming sinabi kanina, bago po natin bigyang daan ng ilang mahalagang patalastas mula po sa Department of Health, mga kapiling po naman natin ngayon ang napakaganda at napakasipag na Provincial Director ng TESDA, si PD Zoraida Amper. Ma'am, magandang araw po at welcome po sa ating pong programa. Magandang araw, Mr. Romeo Mataak, ang napakagaling na ating pong PIA broadcaster. Opo. Magandang araw din po kay Governor Presby Velasco, ganun din po kay Congressman and Speaker of the House, Lord Alan J. Velasco, sa lahat po ng mga tagapakinig at nanunood dito po sa programa ng Presby with Love. Isang magandang araw po sa ating lahat. Opo. Naimbitahan na po namin si PD dito po sa ating studio, pero last time po, television lamang po tayo live. Ngayon po, sa pakipagtulungan dahil gusto po ni Governor na maging transparent sa lahat po ng ating mga kababayan, kaya live na rin po tayo sa dalawang radio station, ang Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Opo. Okay, PD, ano po ba ang mga programa ninyo diyan po sa Technical Education and Skills Development Authority o ito pong tinatawag natin na TESDA? Okay. So ito po ang mga programa natin sa TESDA dito po sa Marinduque. Dahil po mandato ng TESDA na magbigay ng kasanayan sa magiging dekalidad na manggagawang Pilipino, meron po tayong 12 training providers. Ito pong mga training providers na to, ito po yung mga eskwelahan, training centers, institution na nag-o-offer po ng mga kursong pang-vocational o ang tinatawag natin na qualifications. Banggitin ko lang po ang mga eskwelahan natin para malaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig kung saan-saan sila pwedeng mag-enroll ng gusto nilang mga kurso. Una po ay meron po tayo sa Torrijos. Ito po yung eskwelahan natin doon. TESDA School po ito, ang Torrijos Poblacion School of Arts and Trades. Meron din po tayo sa Santa Cruz, sa Buyabod. Ito po yung another TESDA School din po, ang Buyabod School of Arts and Trade. At meron din po tayo dito sa Mugpog na ang tinatawag natin na Provincial Training Center ng Marinduque. So ito po ay ka-organize po lamang, ka-establish lang. At ito nga po ay humihingi kami din ng tulong kay Congressman and Speaker of the House, Lord Alan J. Velasco, para po sa pagpapatayo ng building na ito. So, meron din po tayo, bukod pa po sa, ito pong mga naon na kong binanggit ay ang mga TESDA schools po yan. Meron po tayong mga private training providers. Ito po yung Mugpog International Culinary School or yung MIX. Marinduque Manpower Technical Skills Institute,
Ang AGREA po natin, AGREA Agricultural Community and International Foundation, BMDC Farm. Ito po ang mga ino-offer po nila ay ang mga agricultural courses. Nandyan din po ang Aquarian Training and Review Center. Ito pong MMTSI, AGREA, BMDC at Aquarian. Ito po ay dito sa Bayan ng Buwak. Sa Bayan ng Gasa naman po, meron po tayong Marinduque Technical Vocational Institution. At sa Santa Cruz po, meron po tayong Santa Cruz Institute, Regalia Training Center, at Marinduque Technical Training Center Institution. So ito po yung mga mga eskwelahan natin na nag-o-offer po ng iba't ibang mga vocational courses, no? So aside po sa training, so meron din po tayong tinatawag na assessment kasi kapag ka po tayo ay nagte-training, para po masigurado na dekalidad talaga, no, yung atin pong magiging mga manggagawang Pilipino, ito po ay binibigyan natin ng assessment o certification. At dumaraan po sila sa isang examination, yun nga po ang tawag ay assessment, no, na kung saan ay tinitingnan kung talagang ang kanilang natutunan ay naaayon sa standard po ng mga industries, no? Yun po yung tinatawag natin na assessment. Paano po naman makaka-avail, no? Una po, katulad na nabanggit na nga ni Sir Romeo, no, na paano ma-avail ito, no? Syempre, nabanggit ko na yung mga eskwelahan. Kailangan po mag-aral tayo dito. So paano po, no? Syempre po sa tulong po ng ating mahal na gobernador at ng ating pong Congressman Lord Alan J. Velasco ay talaga pong nabigyan po tayo ng napakarami pong scholarship. Noong pong nakaraang Mayo na dumating po dito ang aming pong regional director na kami po ay bumisita sa tanggapan po ng ating punong panlalawigan, ay ayun po, siyempre nag-request po si Governor ng scholarship po. At ang scholarship na na-request po ni ating pong minamahal na gobernador ay 19 million po yun. So umaabot po yun sa 1,244 na estudyante ang mabibiyayaan. Siyempre, hindi naman po patatalo at talaga namang ang lakas-lakas po ng ating Congressman, Speaker of the House po. Siyempre, nandun po, ang kausap po niya, hindi po kami, ang kausap po ng ating pong minamahal na Congressman ay siyempre ang aming pong Secretary. Secretary Isidro La Peña. Kaya po, ang laki po ng naibigay niya, no? Ang naibigay po ng ating pong mahal na Congressman. So, 18 million po at saka 15 million, no? Kaya po yung dalawa dahil iba-iba po ang klase ng ating pong mga scholarship. Meron po tayong tinatawag na Training for Work Scholarship Program na kung saan ito po ay pwedeng mag-avail yung ating pong mga tapos na ng kolehiyo, no? Tapos na po ng college. Pwede rin po na hindi pa tapos sila ng college, basta po sila ay high school graduate, no? So pwede po 'yun, masyado pong malawak ang scope na pwedeng pagbigyan ito pong TWSP natin, no? Ito po ay pwede po sa mga out of school youth, no? Pwede rin po siya sa mga nagtatrabaho na gustong magkaroon pa ng additional skills, kagaya po yung mga teachers gustong magkaroon ng sideline, ng mga baking, so pwede po yun, no? Kaya po, yun po yung TWSP natin, 18 million po naman ang na ibigay po ng ating mahal na congressman. At meron din po tayong tinatawag na STEP, yung scholarship, Special Training for Employment Program. So ito pong step na ito ay ginagawa po naman ito sa communities kung saan pupuntahan po ng ating mga eskwelahan ang mga komunidad po na nangangailangan ng mga pagsasanay.
Sa lahat po ng scholarship na to ay meron po itong allowance na 160 per day, no? Yun pong step natin, ito po yung short term, no? Dahil po dinadala kasi ito sa komunidad, maikli lang po, mga 10 araw, meron pong 20 days, yun po ang ating step. At, no, ang karagdagan pa po nito ay meron po siyang toolkits na tinatawag. No? May toolkits po ito na tinatawag. So, yun nga lang po, medyo syempre magdadaan po sa procurement process ang mga toolkits na ito. Kaya po, huli itong naibibigay. Pero, ganun pa man, ay naibibigay pa rin naman po. Sa katunayan nga po, one time po ay nakasama rin si Governor sa pagbibigay po namin ng toolkits doon sa Torrijos. At si Congressman naman po, nagpapadala po siya ng kanyang mga representative para po makapamigay po ng mga toolkits na to. At yun nga pala, mabanggit ko rin na Sir Myong na meron noong June 21, nung pumunta dito si Congressman, ay talaga namang siya mismo yung nag-abot ng mga scholarship vouchers doon sa mga eskwelahan, sa mga head ng schools or doon sa mga training providers natin ng kani-kanilang mga slots. So lahat po ng mga eskwelahan na nabanggit ko dito, yung 12 natin na eskwelahan, lahat po sila ay nabigyan ng mga scholarship vouchers para po maging sabihin natin na sa lahat po ng dako ng Marinduque ay magkakaroon po ng mga scholars tayo. No? So, yun po ang mga programa po natin. At yun po namang assessment na tinatawag. Doon po sa scholarship program natin, meron na po itong kasama na assessment. Kasi pagka-training po, i-ensure talaga na naaayon sa standard yung kanilang napag-aralan. No? So, meron na po yung libreng assessment. Pero bukod sa ron po, meron pa po tayong tinatawag na competency assessment and certification for workers. Yung pong mga may kaalaman na, yung mga dati ng, halimbawa, dati nang nagre-repair sila, dati nang nagwe-welding, dati nang nagde-drive, pero gusto nilang magkaroon ng certification. Meron po tayong tinatawag na certification and assessment, competency assessment and certification for workers. Free po ito. At minsan nga ay nabanggit ko na kay nakapagpadala na rin po ako ng brochure dito sa PIA po para mai-announce po sa atin pong mga kababayan kung paano po makapag-avail nito. Ito pong kakao natin ay maa-avail po yan sa dalawa po nating eskwelahan, ang Buyabod School of Arts and Trade at ang Torrijos Poblacion School of Arts and Trade. No? Banggitin ko rin po kung ano yung mga scholarship programs po natin na kurso para malaman ng ating mga tagapakinig kung ano-ano ba at saan ba sila pwedeng mag-enroll. No? So sa lahat po ng mga sectors natin ay meron po tayong scholarship program. Unang-una po ay ito, Electronics Products Assembly and Servicing. So yung pong mahihilig magkotikot, sabihin natin, mag-repair, no? Magkalikot, no? Meron po tayo sa pagluluto, no? Food processing, meron din po tayong cookery, no? At meron din po tayong bread and pastry, no? Sa tourism naman po, meron po, although alam po natin na medyo mababa po ngayon ang ating pong ekonomiya dahil hindi po tayo masyadong tumatanggap dito sa tourism. Pero ito po yung panahon para yung pong mga pag lumakas na ulit, pag nagpapasok na po ulit tayo dito ng mga turista, ay meron po tayong nakahandang mga workforce, no? Meron po tayo ng housekeeping, no? Meron din po tayo ng
bartending, front office, at meron din po tayo ng cookery, no? Kasama po yon doon sa tourism. Meron din po tayo sa organic agriculture production, meron din po tayong driving, PV systems installation, refrigeration and air conditioning, shielded metal arc welding, yung mga mahilig po sa welding. Yun po yung ating pong mga kurso. Meron din po pala tayo dito sa health services po natin, itong barangay health services at contact tracing. Kasi ito po ay kabago-bago lang po nito lang taong ito nagkaroon po ng scholarship dito dahil nga po dun sa pangangailangan natin ng contact tracer at health-related na mga courses. Kaya po nag-offer po tayo nito. Ito po ay meron lang ay sa Buyabod School of Arts and Trade at saka sa Torrijos, no? Siyempre po, meron po tayong driving at saka ang ating electrical. So mapapansin po natin na halos lahat po ng sektor ay meron po tayong available na courses, no? Or qualification po. No? Alright. So, yun po ang atin pong mga programa, no? Dito po sa TESDA Marinduque. Okay, thank you so much po, PD, sa mga update po na yan mula po sa TESDA. Governor, baka meron po kayong katanungan para kay PD Ampera. Please go ahead po, Governor. Maraming salamat, PD Sorry, at talaga namang hitit na hitit yung ating mga training programs para sa ating mga kababayan. At talaga naman pong pinurusin namin yan ni Speaker Lord Alan Velasco para talaga pong readily available at accessible po ang ating mga kababayan. Yun nga lang, Zori, ay yung baka nahihirapan yung ibang mga kabaryo natin sa pagpunta dyan sa mga school nyo sa Buyabod o sa Torrijos o sa Mugpog, at malalayong barangay. Ano ba yung naiisip mo kaya na magandang programa na baka pwedeng madala yung mga trainers natin ating mga kabaryo sa isang barangay, at lalo na ngayon napakahirap ng transportation at COVID pa. Ano bang pwede kayong magawa ng paraan dyan? Opo, kasama po yun dun sa isa sa klase ng scholarship, yun nga pong step natin na meron po tayong dinadalang pagsasanay doon po sa mga barabarangay. So, nadadala po natin dyan ang minsan po welding, bread and pastry, organic agriculture. Yun po, nadadala po. Pati po yung mga driving, so dinadala din po natin yun doon sa barangay. Basta po't may lugar lang doon na pwedeng pagdausan ng ating pong mga training. Bukod po ron, Gob, ay meron po tayo nitong tinatawag na TESDA online program. Kaya lang po, so yun, kailangan nga lang po natin ng mayroong mga internet ang atin pong mga gustong mag-aral. Kasi ito po ay pure online. Kanila lang pong i-access yung link po natin at ito po ay libre po talaga. No? Magbabayad lang sila syempre doon sa gamit nila sa load nila para doon sa internet. So www.e-tesda.gov.ph. Yun lang po ang link na kanilang ilalagay doon sa browser po. No? At marami na rin po doong mga kurso. Meron po doon how to prevent COVID, no? Doon po na courses. Meron din po tayo diyan na may ilan. Siyempre po doon sa automotive, lahat po 'yun makikita po natin lecture. Wala lang po siyang tawag mo dito, yung pagpa-practice po na actual, no? Pero yun po, kung meron pong sasakyan sila na pwedeng kalikutin sa kanila, hindi pwede po naman yun. At bukod po dun sa TESDA online program, ang atin pong course din ngayon ay
blended din po ba, no? Sa mga eskwelahan po natin, meron din po tayong blended na. Kagaya po nitong nakalipas na halos 2 buwan po tayo na nasa GCQ at meron pong iba, kagaya po, meron pong mga granular lockdown po tayo na nag-ECQ. So may mga estudyante po talaga na hindi nakakapasok. Ang ginagawa po doon ay nag-online po sila. Pero may portion po talaga na kailangan ding pumasok at pumunta doon sa eskwelahan para i-perform po yung actual, no, na mga activities po. So, yun po. Pero, Gob, talaga pong ginagawan po natin ang paraan hanggat maaari po na pumupunta po doon sa mga barabarangay natin, kagaya po dito sa Mugpog, sa Torrijos, sa Buyabod, no? Santa Cruz, hanggang sa Buena Vista po, umaabot pa rin po talaga yung ating pong mga eskwelahan. No? Talaga napakagaling itong ating TESDA PD, si Zoli. Napakasipag po niya na tapat po lahat ng staff nila sa TESDA. Alam mo, PD ay gusto natin maging butterfly capital of the Philippines ang Marinduque. Katunayan ay marami na tayo nagpaparami ng butterfly na nagiging famous na tayo. Pero ano ba yung maitutulong kaya ng TESDA para lalong dumami itong nagpapalaki at nagpapadami ng mga butterfly natin magaganda? Ayan po, salamat po at nabanggit nyo ang ating programa. No? Siyempre po, ang atin pong, para po sa kalaman ng lahat, ang atin pong chairperson ng atin pong Provincial Technical Education and Skills Development Committee ay ang atin pong minamahal na gobernador. Kaya po sa lahat po ng mga programa namin ay kaagapay po namin talaga ang provincial government po. Talagang napakalaki po ng support. The mere presence lang po talaga ni Governor sa aming pong meeting, kami po ay very much inspired, no? Kaya nga po, napaka-aktibo po ng ating committee. Kaya po, lumabas po, no? Lumabas po itong programa natin tungkol sa butterfly production. Actually po, para po sa kaalaman ng ating pong mga kababayan, ay ang TESDA po ngayon ay meron tayong tinatawag na bagong estratehiya upang ma-resolve po yung tinatawag natin na skills mismatch. Di po ba madalas na sinasabi na maraming mga walang trabaho, no? Meron po tayong mismatch sa demand and supply. Kasi minsan ang mga inaaral ng atin pong mga gustong mag-aral ay hindi naman yun yung pangangailangan ng industriya. Kaya po meron kaming tinatawag na area-based and demand-driven TVET na kung saan dito po sa ating area-based and demand-driven TVET ay tinitingnan po kung ano ang mga pangangailangan po ng industriya. Kung kaya po, nito pong mga nakaraang buwan, tayo po ay nagsagawa ng tinatawag na industry consultation sa 3 pong priority sectors natin. Una po, ang tourism sector na kung saan kasama po natin dyan si Sir Romy Mataak, isa po siya doon sa participants doon. Nagkaroon din po tayo sa agriculture at construction sector. Atin pong in-interview ang atin pong mga employer at mga stakeholders sa iba't ibang sector na ito kung ano ba yung mga pangangailangan talaga nila, no? So lumabas po yun at ito nga po yung ating na-approve na provincial skills priorities. At batay po dun sa ating provincial skills priorities po, nung kausapin po namin ang mga nasa agriculture sector, ay nabanggit nga po na ang atin pong Marinduque ay isa sa butterflies, butterfly, hindi po isa. Talagang siya ang nag-iisang butterfly capital or butterfly center of the Philippines. Kung kaya po ay minabuti doon na isama po yung skills ng pagbabutterfly production.
At sa ngayon po ay ongoing na po tayo doon sa ating ginagawang curriculum. No? Nagsimula na po kahapon yung ating pong curriculum development para po sa butterfly production. At napaka-aktibo po diyan si Sir Rafa, ang ating pong member ng PTSBC. Nandyan din po si Sir Eric Oria ng Insect Haven. Nandiyan din po, meron po tayong entomologist na kasama po din diyan. At si Mr. James Paul Historilio po na nagba-butterfly din po. No? So, sila po ang bubuo ng atin pong competency-based curriculum sa butterfly. At kapag ka po ito ay nabuo na, ay magkakaroon po tayo ng massive na training para po muling palakasin po ang butterfly industry dito sa atin pong lalawigan. No? At yun po talagang kahapon po ang sabi po gusto ko pong i-share ang sinasabi ni Rafa na nakaka-proud naman itong ginagawa natin na ito. Kasi yun nga po, ito po kasi parang pang-ikalwa pa lang po sa pagkakaalam ko sa buong TESDA na tayo ay gumagawa ng area-based and demand-driven yung curriculum. Kasi sa iba pong lugar, nagkaroon na po sila yung tinatawag na drone operation. Kasi yun po yung pangangailangan sa kanila. So dito naman po ay butterfly. So yun po talagang salamat po doon sa suporta talaga ng ating pong gobernador at nabigyan po ng pondo para po sa mga experts natin. Napakaganda ng sinabi mo. Sorry at talagang tututukan at bibigyan natin ng diin at kailangan na makamit natin yung ating goal na yan na talagang makilala tayo as Butterfly Center. Actually nga po, ang ating provincial government ay may project talaga dyan na Butterfly Center and Village na magkakaroon po ng laboratory. Kaya tamang-tama po ito. Pag natapos po yung ating building dyan sa Buwak, ay nako, marami na tayong naturuan siguro ni PD Sorry Amper at ng TESDA family din sa Marinduque. Kamyong, ano bang gusto mo itanong? Tatagal, nakakatuwa po itong TESDA at talaga pong ito ang backbone natin sa kaalaman dito sa Marinduque at maraming salamat talaga sa TESDA at marami kayong matutulungan sa ating mga kababayan lalo po sa pandemya ngayon na nakakapinsala sa atin. Omyong. Opo. Nako, ang bilis po ng oras. Isa na lamang po sa akin, ano? PD, paano po yun? Yung mga interesado pa pong maka-avail ng mga scholarship na binibigay po ninyo dyan sa TESDA, meron pa po ba o ongoing pa po ba ito, PD? Napakarami pa po nating slots. Kagaya nga po ng nabanggit ko sa kanina ay nasa 2,000 pa po yung slots natin na pwede po nating i-avail. At saan po sila pwedeng makipag-ugnayan? Meron po bang numero na pwedeng tawagan? Pwede pong tumawag na lamang po sa amin pong tanggapan kasi ang official, meron po kaming official Facebook page, kaya lang po ay Sami Maropa yun, no? So, ito po yung sa tanggapan na lang po ng TESDA Marinduque Provincial Office, akin pong sa babanggitin, 0949-716-8001. So, yan po ang atin pong telepono na pwede pong tawagan. At sila po ang magsasabi kung saan pong eskwelahan pwedeng mag-enroll nung gusto nila. Alright. Ulitin po natin, ano? Pwede rin po kayo 0949-716-8001. Yes po. Alright, sige po. Nako, PD, maraming salamat kasi sobra po na yung oras natin. Ang bilis po ng ating naging talakayan at ang ating pong programa. Napakahitik po sa impormasyon na natanggap ang ating mga kababayan. Baka meron po kayong mga nais pang ipabatid sa ating mga kababayan. Please go ahead po, PD. Maalala ko po pala. Meron nga po pala kaming isasagawang provincial skills competition.
Ito po ay gagawin sa October 11, no, sa Buyabod School of Arts and Trade. Ito po ay isang showcasing of the skills of our graduates. Yun pong mananalo dito, no, 3 po ang paglalabanan nila, no. Meron po tayo sa bakery, sa welding at saka sa electrical. Yung mananalo po dito ay ilalaban po natin sa regional skills competition. And then yung winner sa regional makikipaglaban para sa national, and then yung mananalo sa national ay pupunta po yan sa international or sa world skills. Yun po, marami po tayong sinasalihan na mga competition. So ngayon po ay provincial level pa lang po muna, no? Just to showcase yung mga kakayahan po ng ating pong mga graduates. Alright, thank you so much once again ang ating pong Provincial Director ng ating naman pong TESDA o ng Technical Education and Skills Development Authority dito po sa ating lalawigan ng Marinduque, Provincial Director Zoraida Amper. Governor, kayo balik po sa inyo, Governor. Baka meron po kayong nais ipaabot dahil extended po, Governor, ang ating naman pong voters registration. So, siguro pagkakataon po ito, Governor, para naman po i-encourage pa o ihikayatin pa yung ating mga kababayan, lalo pat nabigyan ng another 3 weeks para po sila ay magparehistro. Governor. Yan nga po yun, mga kababayan. Alam niyo naman po ay sa election day lang nyo magagamit ang inyong pagiging sovereign authority. No po? Kayo po ang hari dito sa bansa. Kayo po ang talagang may kapangyarihan under the Constitution. Kaya po kayo kailangan magparehistro para magamit niyo po yung inyong power to select the right people to our provincial, municipal government. Ano? At importante po yung pagboto, kaya po magparehistro agad. Huli na po itong extension at mabuti pasalamat po tayo kay Speaker Lord Alan Velasco at inaprubahan din po niya yan para po magkaroon ng oportunidad ng ating mga kababayan na makalahok sa pagpili ng mga leaders natin sa susunod na termino. At patungkol po dyan sa TESDA, at alam niyo po, ay gusto nating umunlad ang ating mga bayan-bayan at ang lalawigan. Kailangan po natin ang knowledge and skills. Ano po? Knowledge lang po ang makakapagdala ng success. Knowledge lang po ang makakapagpadala ng progress. Ano po? Knowledge lang po ang makakapagbigay sa atin ng satisfaction sa buhay at yung paraan para makatulong tayo lalo sa ating mga kababayan, sa ating mga bayan at sa ating mahal na lalawigan. So mag-aral po tayo sa ating mga eskwelahan at dito rin po sa TESDA, mag-aral po tayo. Nandiyan na po yung scholarships namin ni Speaker Lord. Gamitin po natin yan. Tayo po ay umasenso na sa lalawigan ng Marinduque. Yun lang po. Keep safe po. God bless po kayong lahat. Governor, ngayon po kasi ay ongoing na yung laban ng ating kinatawan sa Miss Universe Philippines. Nakasalang na po sila, nakatutok yung iba nating mga kababayan. Governor, any message po para mas ma-motivate si Miss Simone Nadine Bornilia? Well, kay Simona, lahat kayong mga Marinduqueños ay pagdasal na manalo po ating representative. At alam po naman natin, ang Marinduque po is the land of beautiful places at beautiful people. So napakaganda pong manalo si Simona. We're behind you at we will pray for your success. Thank you so much, Governor. At alam nyo, dahil yung atin pong asawa ng ating gobernador at ngayon naman po ay punong bayan ng aming bayan ng Torrijos ay dati rin pong naging isang binibini ng atin pong lalawigan. So, Governor, mga panghuling mensahe po para paalaala, reminder sa ating mga kababayan bago po tayo magtapos. Ayun nga po ulit, patungkol po sa COVID, kung hindi po natin tatalunin ito, ay hindi po tayo talaga aasenso at pigil na pigil po ang paggalaw natin, lalo po sa ekonomiya at lalo rin po sa turismo. Mag-ingat po tayo, talagang patuloy pa rin po ang hawahan, pero ginagawa po namin ni Speaker Lord Alan Velasco at lahat po ng ating mga namumuno at lahat po ng opisyalis at empleyado ng provincial government at ng municipal governments at mga doktor po.
ay talaga pong ginagawan po kayo ng tamang paggamot. Pero mas maganda po na wag po tayong mahawa. Keep safe po, observe all the protocols, ano po, at wag po kayong papahawa, mahirap po ma-quarantine at mahirap po din naman lalong sumama ang kalalabasan ng ating sitwasyon sa buhay. Yun lang po, mag-ingat po tayo ulit. God bless all of you. At yan po ang ating mahal na Governor Presbitero Velasco Jr. Sumapit na po ang oras para po tayo ipansamantalang magpaalam, magkarinigan at magkapanooran po tayong muli sa darating po na Huwebes sa kapares na oras at timpilan. Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po sa lahat ng tumutok na ating mga minamahal na mga kababayan. Mabuhay po ang Marinduqueño saan mang sulok ng mundo. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Mari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.